Hey guys! Ngayong araw ay gagawa po tayo ng milky donut na talaga namang napakalambot. Napakalambot pero hindi po tayo magmamasa dito. Kitang-kita nyo naman kung gaano kalambot pero napakadali lamang po nitong gawin. So tara, gawa na tayo ng napakasarap na merienda at napakaganda ring ipang negosyo. So sa paggawa nga po ng ating milky donut ay gagamit tayo dito ng 1 cup na warm milk. 2 teaspoon na yeast at ito po yung ating hahalu-haluin hanggang sa ma-dissolve dito sa ating milk yung ating yeast. At naglagay rin po ako dito ng itlog at asukal. Haluin lamang po mabuti at after po niya na ilalagay na natin dito yung ating harina. Bali yan po ay 3 cups at naglagay po ako dito ng mantika. Wala po kasi akong butter or margarine kaya naman mantika po ang ginamit ko dito. Pwede naman po yun. Halu-haluin lamang po mabuti at yung ating pong kompletong sangkap ay ilalagay ko na lamang po ulit sa ating comment section. Kapag nahalo na pong mabuti ay atin po muna yung itatakpan at hahayaan po muna at least 30 minutes. After 30 minutes nga po, eto na nagdoble na yung dami or laki ng ating dough. So suntuk-suntukin nyo lamang po yan hanggang sa mawala yung pinakang hangin niya sa loob. Then nagbudbud po ako dyan ng harina ng konti para naman kapag hinati-hati natin ito ay hindi naman po dumikit dun sa ating panghati. Kayo na po ang bahala kung gaano kalalaking donut ang inyong gagawin. So bali ito po ay amin lamang may meriendahin ngayon. Kaya naman, tansyahan na lamang po ang aking paghahati dito. Pero kung ito po inyong ibebenta, much better po na saktong laki lamang po inyong gagawin. At syempre, mas maganda po kung pantay-pantay. Pagkatapos nga po nating mahati, ayan na, binilog-bilog ko na at aking pipirat-piratin yan. At maglalagay po tayo dito ng ginayat na keso. At atin po yang isasarado ng mabuti katulad po nito. Para naman hindi po siya bumuka kapag atin na itong ipinrito. So ayan, okay na po yan. At paulit-ulit lamang po ang inyong gagawin. Bilugin lamang din, pisat-pisatin at ilagay yung inyong hiniwang keso. At after nga po nating mabilog lahat yung ating dough ay magpainit na po tayo sa katamtamang lakas lamang po ng apoy at isa-isa po nating ihuhulog itong ating donut. So hintayin lamang pong mag-brown ng bahagya yung kabilang side at pwede nyo na po yan baligtad din. At kung nakaabot ka nga po hanggang sa part na ito, ibig pong sabihin yan ay nagustuhan mo ang ating recipe ngayong araw. Kaya naman, huwag nyo pong kalimutang mag-comment ng I love donut at kung saang lugar po kayo nanonood. So ayan, after nga po nating mahango ay nagmix naman ako dito ng confectionery sugar or yung powdered sugar. Then naglagay din po ako dito ng powdered milk at isa-isa ko na pong idinip dito or pinagulong dito yung atin pong donut. Depende na po sa inyo kung gaano kadaming powdered sugar inyong ilalagay. Depende na po yan sa tamis na gusto ninyo. So ayan, paulit-ulit nyo lamang po yung gagawin at eto na yung atin pong donut ay akin na pong na-coat ng ating pinaghalong powdered milk at powdered sugar. At pagkatapos nga po nun, ay pwedeng-pwede nyo na po yung iserve. Nako, napakaganda po ng ating pagkakaluto dito sa ating donut at kitang-kita nyo naman na hindi nyo na talaga kailangan magmasa pa para ma-achieve nyo yung ganito kagandang texture ng paborito nyong donut. O diba, talaga namang napakalambot. At syempre, hindi lang ito basta masarap na merienda. Kung ikaw ay mahilig magnegosyo, abay napakaganda rin naman talaga nitong ibenta. So sana'y nagustuhan mo ang aking recipe ngayong araw na milky donut na wala ng masa-masa. Thank you for watching and syempre, serve and enjoy!